What's up guys? Welcome back to my YouTube channel! It's been a while since our last vlog. So kasama po natin yun si Tolis! Hindi ka Tolis. So kasama ko ngayon si Tolis dahil kami magka-church. Parehas sa kaming born again! Palakpakan natin nandiyan sa buhay ni Kuya Tolis! Huwag ka ba nalayo? So ayan, nakakatuwa alam nyo ba guys, si Kuya Tolis, kasi pag mga kapatiran natin kuya, kahit na hindi siya mukhang matanda, siya ay baby face, kuya itatawag natin sa kanya. So si Kuya Tolis ay isa nating ganap na born again, kasabay ko siya magpabaptize sa City of God. And napakasipag nito na ang aming kapatid na si Kuya Tolis dahil Magkapatid ba tayo? sa pananampalataya. So, napakasipag ni Kuya Tolis kasi isa siyang member sa Sokog Ministry. So, ang Sokog po is, ano ibig sabihin ng Sokog? Security! Tama ba? Security of City of God. So, yan, yung mga katataya namin sa church ay mga nagsisilbing security guard sa aming church. So, isa doon si Kuya Tolis. Grabe, nagulit ako kanina. Today is Sunday. Kanina ang aga niya. Oo, wala pang alas 8, nasa church na siya. Siya ay nagta-traffic doon ng mga dadating na sasakyan. Kaya na sayang ang sakit, dapat hindi ko hinarap. So, interviewin natin konti si Kuya Tolis about sa bakit mo naisipan na magpa-convert sa born again? Di ba dati ka Katoliko? Oo. Wala na. So, Tolis, bakit mo naisipan magpa-convert sa born again? Wala na. Wala tayo. Naisipan lang natin. Wala na kung sabi nito yan. Lang gusto natin. Maiba naman. Talagang tinawag ka. Sa tingin mo, talagang tinawag ka ng ating Diyos na lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Kaya salamat sa kami ang ating masyan. Sige niya po sa nagsuka. Yes, si Sister Marian ang nagpabago sa aming mga buhay. Eh, may nagbago ba sa buhay mo, Tol, simula nung dito ka umate? Meron naman hindi na ako nagpapakaw. Hindi na nagpapakaw, tsaka hindi na nagpapalibre. Pero, nag-iinom ka pa? Ngayon, sa ngayon, hindi na. Hindi na alis. Hindi na ulit. Kasi, ano naman yan eh, depende naman sa'yo kung talagang gagawin mo. Pero, sa hanggat maaari talaga, kapag talagang totoong tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, talagang kakalimutan mo na yung mga bisyo mo, yung mga mali mong ginagawa before. So, isa yun sa nabago kay Tolis. Hindi na daw siya nag-iinang at hindi na siya nababakaw. Tayo na lang hihingi pabili ulam. Nakakatuwa, sipag-sipag ni Tolis. Hindi lang every Sunday siya nagsisimba. May ibang araw din kami na pumupunta kami sa church. Katulad ko, 4 to 5 times a week kami nasa church. Si Tolis, meron din hindi lang. Kaya ano, tig-tag ang pala mo, dahil. Ha? Tagal lang natin. 6 p.m. to 9 p.m. may meeting sila ng Sokog sa church. Siyempre, Every Tuesday. So, grabe napakasipag ni Tolis. May iisip nyo ba yun guys, na sa lahat ng mga na vloggers, sino ba naman makakapag-isip na si Tolis palalapit sa ating Diyos, diba? So, talagang tunay at buhay at makapangyarihan natin Diyos, walang imposible sa Kanya. Kahit yung mga sa tingin mo, wala nang pag-asang magbago, walang imposible sa ating Diyos. Tignan mo si Tolis. Yes, amen! So, ano masasabi mo sa mga taong hindi pa natin kapatiran sa pananampalataya or talagang hindi pa kinikilala ang ating Diyos bilang ating Lord and Savior? yan. Hindi pa kayo, hindi pa kayo pinipilit o ano man. Basta gusto nyo, open kayo. Ito. Sa lahat mo na gusto magbago, lapitan nyo lang si Hesel. Ito po ang Naranasan mo ba, Tony, sa simula ng lagi ka nag-church? Meron ang babas sa'yo na, naku, pakita tao lang naman, hindi naman yung talaga totoo. Ganyan-ganyan. Nagsasabi rin sa'yo. Hindi naman talaga maiwasan din. Siyempre, dati ka naman hindi tumatama dyan. Yes. Magbabag naman sila ng buhay. Pero, boy, hinahayaan ko lang sila.
Sabi nga kapag hitik ang bunga, talagang siya yung talagang binabato. So sabi nga, kapag talagang lumapit ka, hindi maiwasan niya dahil ginagamit sila ng kalaban para ikaw ay lumayo sa ating Diyos. Kasi kung habang ikay papalapit na papalapit sa ating Diyos, yung ayon ng kalaban niya, talagang gagawin yan para lumayo ka sa Kanya. So ginagamit niya yung mga tao na yun para mag-bash sa mga katulad namin na lumalapit at nagsaserve kay God. So ayan, sa mga nanonood po, sa mga hindi naman po kami namimili, pero kung talagang ramdam mo sa puso mo, sa iyong sarili na hindi tinatawag na ating Diyos. Subukan nyo po, subukan nyo. Napakasarap sa pakiramdam to, Liz. Ayos, talagang napakasarap. Yes. Kahit walang huli, napakasarap pa rin. Yes! Praise God! Woo! Diba? Kung ikay hindi totoong nakakakilala, kung wala kang relasyon sa ating Diyos, kapag ganyan, wala kang huli, mababadrip ka, diba? Magdadabog ka. Ano ba yun? Wala nang mahuli, lugi na naman sa gasolina. Pero ngayon, ako, masarap pa din daw sa pakiramdam kahit wala siya, huli. Praise God! Amen. So, yan. Hanggang dito na lang. Abangan nyo po ang kasunod. Yapak tahimik na. Tahimik na po. Sa susunod. Alright, bye guys. Thank you for watching. I love you all with the love of the Lord. Yung mga tao dito sa mundo, darating yung araw na iiwan ka niya. Pero si Jesus, si Lord, hindi ka niya iiwan. Si Lazarus ay nagsisilbing living testimony. Kahit pala yung pagsasabi mo ng iyong testimony is pwede pala to ng pag-worship mo kay God. Dahil hindi natin alam kapag sinabi natin ang ating testimony, is may mga taong na-influensya, hindi pala tayo. So, share ko lang dati, may nakita kong nag-testimony, nag-post siya sa Facebook, nag-testimony siya na dati daw, hindi niya ma-invite yung tatay niya mag-church. Hindi kaya ng powers niya talaga na i-invite siya sa church yung tatay niya. Kaya sinubo niya sa panalangin yung tatay niya. So, by the grace of the Lord is na-invite niya yung tatay niya sa church. So, ganun din ako. Nung nakita ko, uy, why not gawin ko rin kaya? Hindi pa kami nag-church dito nun. Pinag-pray ko din yung aking pamilya na sana one day ganun din kasama ko din silang mag-serve. So, yun, sa pamamagitan ng kanyang pag-testimony, hindi niya alam na naka-influensya din pala siya sa ibang tao. Yun, sa simpleng testimony din pala is, paraan din pala to ng pag-testimony kay God. So, one of my disciples, yung mga kapitbahay niya, hindi niya naman ini-invite na mag-church, pero bigla na lang lumapit sa kanya one time, sabi, uy, kailan yung church? Sama naman kami, gusto din namin kumatay. So, di ba? So, kahit sa simple, magsimba-simba mo din pala, kapag yung puso mo is parang talaga mag-serve kay Lord, hindi natin nalalaman na may ibang tao pala na nakakakita nito or na parang nai-smell niya yung fragrance sa'yo. So kung sa tingin mo walang nangyayari sa mga ginagawa mo ngayon, walang nakaka-appreciate, magpatuloy ka lang. Magpatuloy lang tayo kasi ang Diyos naman ang nakakakita ng lahat. Sa Diyos naman lahat tayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Sabi nga, di ba, walang anak na pinabayaan ang Diyos basta naglilingkod sa Kanya. Amen. So sa tingin mo, walang pinapupuntahan yung mga nangyayari ngayon, yung mga sa-serve mo, pag-attend mo, walang nagbabago sa'yo. Hindi natin alam, meron palang ibang tao na i-influensya mo na hindi mo alam. So kapag pala totoong tinanggap mo si Jesus Christ, kahit hindi mo siya napapansin, may nagbabago po pala sa'yo. Because the fragrance of Christ cannot be hidden. So, dapat ang maamoy sa'yo ng tao is si God lang. Hindi, ano bang amoy ng katabi mo? Iba ba? Amoy iba yan ni Jesus Christ. So, kapag talagang totoong tinanggap mo si Jesus Christ, dapat nagre-reflect or nakikita sa iyo yun ng tao. Hindi lang sa pamagitan ng pag-post mo ng Bible verse, paglalagay mo ng Bible verse sa bahay mo, dapat nakikita din yan sa kung paano ka mamuhay, kung ano mga lumalabas sa bibig mo, and kung paano ka mag-react sa simpleng problema na ibinabato sa'yo ng mundo. So, kung totoong tinanggap mo na si Jesus Christ, dapat namumuhay ka sa kautusan niya. Amen. Yan. Amen. Yun lang po. Sabi ko mag-praise God, nabinhagi niyo po sa amin ngayong hapon, Lord God. Tunay nga po kayo ay makapangyarihan at mapagmahal, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyong
divine protection na ibinibigay po sa amin araw-araw, Lord God. Patuloy niyo lang po akong gamitin, Lord God. And I know na may mas malaking plano pa po kayo gagawin po sa amin, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen.